Kasi ang reality ng buhay, alam niyo po kung ano realidad? Tanungin niyo ko, anong realidad? Alam niyo kung ano realidad? Ang realidad, kahit nasa Panginoon ka, wala ka sa Panginoon, ang problema nandyan eh. Yun ang realidad. At ang realidad, kasi itong mundong ito, hindi ito perpekto eh. Minsan, ang problema, hindi ikaw mismo ang nagdadala. Ang nakakalungkot, minsan ibang tao nagdadala ng problema sa'yo. Kaya hindi perpekto ang mundo eh. Amen. Pero ang kaibahan lang natin na nasa Panginoon, ito good news. Ang good news, sa kinalalagyan natin ngayon, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Every day, there is a new hope. Every day, there is a renewed strength coming from God. Hindi tayo nagsasawang lumaban sa buhay. Hindi tayo sumusuko. Sapagkat alam natin, merong Diyos na sa oras ng kahinaan natin, magsisilbing kalakasan natin. Na sa oras na parang nawawalan ka na ng pag-asa sa kinalalagyan mo ngayon, hindi ko alam kung ano yun, pero alam ni Lord, na andun pa rin yung blessed hope mo na hindi. Mabait ang Diyos. Hindi niya ako pababayaan. Amen. May isang tao, nakita niyo yung nakalagay din sa picture? Nakita niyo? Nakalagay sa picture? Alam niyo kung sino yan? Ito yan. Pakita ko sa inyo. Kung babasahin natin sa Matthew chapter 9, verses 18 to 25, makikita natin yung babaeng for 12 years. Take note of the word 12 years. Ay, grabe. For 12 years, dinudugo po siya. Makikita natin yan sa Matthew chapter 9, verses 18 to 25. At hindi lang po yun, dalawa pong klase ng tawang lumapit sa Panginoon na nagdanais na magkaroon ng panibagong lakas at pag-asa sa buhay. Yung babaeng dinudugo at isang pinuno na namatay ang kanyang anak na babae. Mababasa natin doon, babasahin ko po sa Matthew chapter 9, simula po sa verse 18, para po makita natin yung pinakabuod ng kwento nito. Habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, kamamatay lamang po ng aking anak na babae. Pagka sinabing kamamatay o namatay o lumisan sa Biblia, hindi lang po yung physical. Sa totoo lang, marami sa atin dito, may asawa kang patay. May anak kang patay. Anong patay? Patay sa espiritu. Amen? Ilan sa atin dito, nagpe-pray kay Lord, na one day, yung mami ko, yung daddy ko, yung anak ko, yung kuya ko, kapatid ko, one day, Lord, I'm praying. I'm still hoping and believing na one day, makakasama ko siya dito. Magpupuri kami, isang pamilya, sa pangalan mo.